Narinig ko na naman yung kwago na yan. Kwago ba yan? Kuku. Kuko yun. Narinig ko na naman yung kwago na yan. Kwago ba yan? Naka-on yata yung monitor mo yun. Pinasay ko na. My toes and I crinkle my nose wherever it goes. And you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. Narito na ang Alien Talk kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Abril 6, 2019, araw ng Sabado. At syempre, kapag araw ng Sabado ay araw ng Alien Talk. Kami po ay nasa year 2 at lumalawig ang aming programa ni kapatid na Ed Neri. At ito lang ng tatanging programa sa balat ng Facebook at YouTube sa Pilipinas. Tumatalakay ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa misteryo, UFO, alien, kapre, baktik-balang, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na tila hindi masagot sa katuruan sa eskwelahan, katuruan sa siyensya, at ito po'y pinipilit nating maunawa at least. Ha? Ito si Akanton Israel. Nag-iwan sa inyo ng bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Siyempre, kasama natin si Ed Neri. Magandang gabi sa iyo, Ed. Magandang gabi, Tony. Umpisa pa lang tayo. Huwag mo na akong iwanan. Magandang gabi sa lahat. Magandang araw sa mga ibang kasama natin na manood mamaya sa sunod na araw o sa YouTube. Pag-upload dito. Ayan. Tama ka dyan, Ed. Ako'y nataranta last minute. Naalala ko, wala pala ako salamin. Lumalabas ko yung aking pagka-inchik. Na-overwhelm ako dahil bago itong ating sinunod ko lang yung iyong suggestion na at least mag-introduce ng something new dun sa ating set. Kaya yan. Ngayon. Ha? Magandang set mo ngayon. Oo, pulang-pula. Naghahanap ako ng kulay blue wala akong makita. Ito lang ang yung darkest available na color. Meron mang ibang color kaya lang may print, may decoration kapag tinamaan ng ilaw makintab. Correct. Maganda na itong ganitong kulay kasi ito yung kulay ng alien na nagpapakita sa akin noon. Nako, pula pala. Scarlet red. Billowing red. Yan ang aking... Meron din akong bago tayo mag-umpisa sa grupo, yung sinabi mong red na yan. Meron nga ako nakitang isang grupo. Yung nakapasok ako in my minsan kasi parang nag-astral projection ako or lucid dreaming. Yung pumasok ako sa isang control room, parang spaceship yun Ang nakita ko, dalawang alien talaga, square ang mukha, may mga pareho sa akin, may bangas, pero yung itsura nila pula. Their skin was red. Skin was red. Baka kasama mo yun. Baka. Mga aliens, yun din ang pinagmulan ng colors ng natin ng mga races dito sa mundo. May yellow alien, yellow mga Chinese, di ba? White, ganun, black. Meron din silang black, meron din green. Yung green ay mga Bombay. Green, parang yun. Yung hindi ko lang matukoy yung mga bluish. Sino ba yung mga bluish na yan? Yun ang
Yun ata si Shiba eh. Yung mga Ha? grupo nila yan. Yung mga goddess ata nila yan eh. Kaya, ako. Hindi ko maintindihan, hindi ko masentro yung aking inuupuan eh. Teka. Ayan. Ayan. Na-overwhelm ako dito sa aking kurtina sa likod dahil sabi ko sa iyo, pag mag-introduce ka ng isang solusyon, may panibagong problema na uusbong na hindi mo na-anticipate. Ngayon tuloy nawala hindi ko makita yung aking eyeglass. Tumatanda na tayo, hindi na makabasa. Ano pa lang naman astigmatism pa rin daw ang ano ko eh. Ayun mga early viewers, ayun ang aking sister na si LB Shiga. Good evening. Lovely Corsiga. Gary Liagas. Kay Maria Rosa Silang. Kay Dante Ardehucos. Uy, kay Don Ramon. Mapagpalang gabi, Brother Anton. At sa lahat ng mga suki mo. Giselle Giswa. Kay Mex Empinado. Ganda ng backdrop mo, Sir Anton. Salamat. Ako walang taga-bili. Ako pang bumili. Walang babae dito eh. Walang babae. Good evening, Ka Anton. Good evening sa iyo, Ka Edwin. Maraming salamat. Kay Miguel Luberia. Kay Charmel Villarreal Manuel. Kay Juan de la Merced Panganduyon. Good afternoon po, Sir Ed. Sir Anton from Rabig, Saudi Arabia. Ayun. Good evening din daw, sabi ni Ka Edwin. Sa iyo, Ed. Edwin Ismilia. Hindi na nagyuyosi. Ako rin. Konti na lang. Hindi na ako nagyuyosi habang nagpo-programa. Si Jotaro, yun lang nakakapag-yosi habang nagpo-programa. Wow. Pero yun nga. Good PM, Sir Anton, Sir Ed, sa lahat ng mga nanonood, friends and haters. You look very fresh, Canton. Thank you, Dan. Thank you. Dennis Concepcion Mercado, watching from Cavite. Hi, Dennis. Long time no hear, ha? Melmore Takod. Good evening at balita naman ba? May magandang balita. Wala pa ng magandang balita. Pero everything naman positive ta naman ha? Good evening, sabi ni Michelle Candelaria. Kay Jose Escasinas. Good evening din sa iyo. Kay Arueda Gitaurus. Dante Diocos tapos na. Kay Andel China. Magandang gabi si Andel. Melmore Takod. Willie Aragon Raelian. Good evening. Ganda ng backdrop. Sir Anton. Revealing red. Oo nga Kaya last minute nag-adjust pa ako ng ilaw dahil yung dati maliwanag yung backdrop. Kailangan intensity. Mataas din pala yung kailangan mong ilaw. Ngayon na-diffuse. Kailangan magbawas pa. Hi, good evening sa iyo, Auntie Del. Good evening. Remy Pispis. Good evening sa iyo, Remy. Juliet Sasa. Kay Carlo Magno Bautista. Kay Carlos Oliveros Benedicto. Mario Berzuela. Kay Marlon. Ayun, naalala ko Marlon. Kay Al Marcos Aureus Galang. Ed, you gonna talk about clones made in Russia or China? Sabi ni Ed. Made in saan ba yan, Ed? Made in the Philippines. Made in the Philippines. Kasi we will be talking about yung mga clones na galing mga Pilipino, ha? Pag-uusapan natin. Mahapyaw lang naman yan, mahapyaw. Kaya hindi pa rin mawawala yung issue ng voten. Good evening po kay Sir Ed Neri. Bobby Galvez, good evening. Ito kay Elmer Valle, kay Architect, at kay Carlos Arganda. Okay. Salamat sa mga early viewers. Ed, naisip kong talakayin yung tungkol dyan sa Teka, may pahabol. Kay Analida Isanan. Good evening, pa-shoutout sa Solid PECOG officers at mga members. Mabuhay po kayo, Madam Princess, the chosen one. Okay, sige. Napag-isipan ko kanina na talakayin natin tungkol sa clones. Kasi may mga chismis. Na yung isang former president, hindi na natin pangalanan pero alam kong kilala mo yun.
At nagtangka daw na kunin yung kayamanan, ilabas, ipuslit yung kayamanan sa London, pero nahuli siya. No? Hinuli siya. Hinuli, nakulong. At the same time, kahit presidente siya, hindi binigyan ng galang yun. Kasi nag-violate siya ng protocol, kumbaga. At sa bandang huli, napatay o pinatay. No? Pero nakauwi naman daw ng Pilipinas. Pero nung pag-uwi sa Pilipinas, pagdating daw niya sa bahay niya, itinanong kung nasan yung CR. Kumbaga, hindi na niya alam. Baka clone, Baka clone. Yun ang mga ugong-ugong. At netong recently, meron naman isang former senator, billionaire senator, na nagulat din ako dun sa mga ini-interview ko na may mga alam tungkol dito sa divine wealth, dito sa wealth of the nation. Sinasabi rin nila na itong si senator na to, hindi nagsasalita. Nakukuha na, pinapan sa camera, nahagip sa camera pag lumalabas siya sa mga TV show. So, nanunood siya sa para makita siya. Hindi daw nagsasalita. At sabi, clone na rin daw ito. Kasi, kasabot yata siya o kasama siya ni dating presidente dun sa pagtangka ng ilabas yung commodity o yung mga accounts na yun, buksan yung account at nahuli rin. Ngayon, paano nako-clone? Paano nako-clone? And sabi, bago sentensyahan, pinasok na sa cloning machine. Yung bawat isa sa kanila, ba? Yung dating presidente. Kinopya muna siya. Ganyan gagawin ni Mexing Pinado. Si Mexing Pinado gumagawa siya ng laser figures, no? Through a laser printer. At ino-offer niya sa mga minor de edad, mga bata na, halimbawa, amputee, mag-o-offer siya, magbibigay siya ng libre replacement na laser printed na kung ano man yung missing part. Okay? So, yung kanya naman sabi niya, pinasok daw yun sa cloning machine. At bago sentensyahan, bago ganunin, may ginawa ng duplicate. Yun naman ang explanation doon. Dahil nga siyempre, ang technology nga naman na alam natin ngayon is somewhere 100 years or 50 years delayed, no? In other words, tayo naman, I think we need to give a disclaimer, Tony. Sige. Hindi tayo expert sa cloning. So, itong kinikwento natin, para bang stock knowledge lang ito. Ito yung nalalaman natin or rinig natin. So, nothing na parang hindi to coming from an expert. But people who are doing research, nakikinig, So, yung sabi mo nga, mayroon kang ini-interview mga tao, nagsasabi na ganyan. Meron din tayong, ako mismo, meron din akong nakikita mga video, na-explain, medyo naiintindihan natin ano yung ginagawa. So, I think we need to put ourselves in a proper perspective. Sabi mo nga, kung basihan natin sa ating teknolohiya ngayon, umpisa na ba tayo? Okay na ba? Go na tayo. Akala ko meron ka pang ibigay ng mga informasyon. Anyway, okay, let's begin the begin. Begin the begin. Yung perspective natin dito, as you said kanina, yung ating technology ngayon is probably 50 to 100 years behind. Yeah. If there is a breakaway civilization, the breakaway civilization probably is 100 to probably 500 years ahead of us. Some are saying even 1,000 years ahead. So you can imagine the advanced technologies that they are already using. So, kung ilagay natin sa perspektibo ng dito ngayon sa mundo, medyo hirap paniwalaan dahil hindi pa natin kaya talaga mag-clone ng tao. Based on itong perspektibo dito sa mundo. According to published knowledge.
Yes, according to published knowledge, dito sa ating mundo ngayon, hindi pa kaya yan. Ah, The most complicated one they have done, I think, are monkeys. tsaka si Dali. Dali, si Dali, 1969. And then, subsequent to that, marami ng gumagawa laboratories ngayon na trying to clone different animals. One of the good business that is happening now is ito sa America or in other European Western countries, even sa Asia, na lab nila yung mga pets nila. Gusto nila i-clone. Kung mamatay na, ipa-clone nila, meron silang, babalik sa kanila yung ang itsura, halos pareho pa rin ng asong. Yung behavior. Number one yun. Well, again, isa rin yun sa mga contentions na yan eh. Because if that is a cloned animal, first, dalawang, I think we have to look at two perspectives. One, for a clone to be as adult as you are, let's say, a clone ko si Tony, for you to be as adult as you are, kailangan na-clone ka when you are still a baby. Kasi you need to grow. So, we're talking about the current technology that we have. Hindi kaya yung ipalaki agad. Yung kumbaga duplicating machine. Walang duplicating machine tayo na i-duplicate yung at the same age level. Because you're growing something that is alive. You're growing a biological entity from a cell. So you have to grow that and make it bigger. So wala sa present technology natin, wala yan. I'm talking about the current technology. Kasi hindi lang naman. Sige, go ahead. Pero tapusin ko yung pangalawa. Pangalawa, yung experience, if you're growing through the years, the experience that you encounter, kahit na you are cloned exactly alike, you will have a different behavior. Yung sinabi mo kanina tungkol sa behavior. So, if you grow as an individual, unique on your own, iba yung experience mo, iba yung karanasan mo, kaya iba yung maging perspektibo mo kaysa original. Even identical twins, makita mo naman yan dito sa Pilipinas, kahit identical twins, magkaiba sila ng ugali. Yes. So, that is the current perspective. Kung pupunta tayo ngayon sa woo-woo, sa mga woo-woo stuff ngayon, yung advanced perspective ngayon, yun sinasabi mo, baka meron yung cloning machine, parang duplicating machine. Ipasok ka lang yan, ang lalabas, the same age as you are. Now, tapos behavior, same characteristics. Yung mga peculiarity, yung mga you are duplicating everything. Now, ang question is, would you have the same behavior and characteristic? Now, if they have the capability to duplicate you, I will not be surprised if they have the capability to also transfer your knowledge. Yung utak mo, ilipat doon sa ano yung alam mo. Tapos, i-filter lang nila yung ayaw nila. Diba? So, isa yun sa mga posible. Na kaya yung sabi mo, meron tayo isang senador dyan na pag pinapakita sa TV, hindi lang umiibig. Kasi baka mahalata na iba na sinasabi niya. Baka robot na. Baka hindi nga marunong mag-English yun eh. Hindi siya matatas mag-English eh. Di ba? Gaya ko. Baka nga. Islangan. Eto sabi ni kung napanood nyo yung latest movie ni Keanu Reeves na ang title ay Replicas. At meron ding movie na sabi ni Patrick Gianestilo, Face Off movie. Marami na tayong pwedeng ilagay sa pwedeng panoorin. At Idel, Ednery, you are right in your assessment. Yun. Kaya daw, isa pa rin sa kapansin-pansin daw, yung mga mata nila nitong mga cloned personalities ay wala daw ningning. Wala nang ningning. Hindi, wala
There is no life. Ano ba yung ningning? Parang life. Yung yung liwanag minsan, yung parang nagre-reflect, papasok yung ilaw. Buhay, di ba? Doon mo makikita, kausap mo may buhay dahil sa mata. The eyes is the window to the soul. May sparkle o wala na raw ningning itong mga to. Baka butonis. yung replica, Tony, kung mapanood mo yan, napanood ko yan eh. Okay. Meron siyang glowing machine, yung tinatawag mo na, in fact, yung isang buwan na napalaki niya yung magandang kwento yan eh, because he is a genetic scientist, si Keanu Reeves in that movie. So, siyang inventor mismo, siyang marunong, alam niya anong gawin. So, napabalik niya yung pamilya niya with the same mindset. Ang key doon is yung dalawang perspektibo yun. Yung there is a growth machine, and then second, pwede niya may transfer yung brainwave. Okay. Yung utak mo. So what comes out is the same person. So nangyari nung namatay ka in that kwento, namatay yung pamilya niya na aksidente. So binalik niya sa bahay, pina-reserve niya, kinuha niya yung information sa brain. So yung brain, everything that dead person knew, nandun ngayon sa parang memory drive niya. Nung gumawa na siya ng bagong replica, binalik niya ngayon yung nasa utak. So, maraming mga question, tanungin mo yan. Are you transferring just the intelligence? Or are you also transferring consciousness? So ano yung mga legal, mga hidden repercussion, mga hidden question dyan is, anong implication from a legal viewpoint? Is that person the legal heir to all the properties? Or was it the dead person? Di ba yung mga ganon? Yung morality, of course, the moral religion. Do you arrogate unto yourself the power of God to create life? Hindi ako naniniwala na yung intelligence natin madadala natin sa kabilang Kasi kung ang intelligence ng tao naka-store sa brain, yung brain biological yan. Kaya hindi natin mababaon yan. Kahit siguro napakagaling na abogado ng isang tao, kapag nag-transpose na siya, hindi niya mapagtatanggol yung sarili niya kapag siya humarap na dun sa husgado dun sa taas. Sabi kasi yung utak niya naiwanan niya dito sa lupa. Sabi ni Marcos Galang, Eve was the first cloned baby born December 22, 2002. According to Bridget Boyseler, a chemist and CEO of Clone8. Have you heard of this? Ang Clone8, ang alam ko sa Clone8 kay sa Raelian yan kumpanya ni Raelian. Okay, sige, maraming Meron kang, they have tried, if we follow the existing technology that has been rebuilt at this point in time, hindi pa kaya yan. There has been, it has been proven the complexity of cloning human being has not yet been achieved. Iba yung mag-clone ka ng monkey, iba yung mag-clone ka ng tao. But maraming nagki-claim na they have. Pareho lang sa vote natin, di ba? Maraming claimants, wala pa namang nagpalabas. Ito, nagki-claim na sila na-clone. Meron siyang clone. Pwede ikaw, ang problema dyan is, may third party nagsasabi, pero to test that child, i-test yun. Hindi pa ata lumabas yan. Unless somebody can show me a scientific paper proving the testing of the child. At saka yung Clone8, para yung Gatorade. yan kay Raelian. Si Jason, Jason, tadi ka na. Jason, congratulations. Ang haba na ng iyong book. Sir Ed, Sir Tony, nice topic.
Naalala ko si Paul McCartney. Ayun, may leak about his death. Nito reason kasi bakit inassassinate si John Lennon dahil ilalabas niya na si Paul ay plastic surgery ng isang musician na halos kahawig ni Paul McCartney. Kaya ang tawag kay John, kay Paul ay Rubber Paul. May mga tawag din si John Lennon, wala ko salamin sa mga album na after Paul's death. So, si Sir McCartney ay replica through plastic surgery. Hindi din sa inyo. Ay may ganun nga may ganun usapin din. In this particular case, Tony, in the case of Paul McCartney, or sa ibang yung kinikwento na gano'n, it's not really cloning. It's parang double. Yung sinasabing double. Like the one I mentioned, I think I mentioned to you the other time, na namit ko nga yung double ni Ferdinand Marcos in mid-70s. Sa panahon pa ng martial law yun. Namit ko yung isa sa mga double niya. And it really looks like Ferdinand Marcos, pati yung pag-comb ng hair, behavior niya, mata, lahat. Tingnan ko. But he was a clone. He was he just looked like Ferdinand, and he is related by blood. So yung in other words, yung kadugo siya ni Marcos, and through genetics by the lack of genetics. 'Di ba yung minsan mga anak mo may kahawig sa iyo? May kahawig. May anak ko, may isa sa mga anak ko, yung buhay pa yung aking mother-in-law. Nakita niya, sabi niya, aba, kamukha ng auntie niya yan, yung grandmother daw, grand-aunt daw niya. Yun ang sabi, nung nakita namin yung picture, talaga, kamukha. Yung isang anak ko doon. Yun din. Sige. Hindi yan clone. Iba yung clone. Replicate. Similarity. May genetic similarities. Pero iniisip ko nga Ed kung ilimbawa ilang billion tayo ngayon, 4 billion, 5 billion, 6 billion, imposible na wala tayong kamukha Kasi tignan mo yung at random, yung random selection halimbawa, yung sa design, by design. Kahit ilang combination ng mukha ba ang variation na pwede sabihin mong variation yan. Hindi po may exhaust yun. May exhaust din yan Halimbawa, yung music na yun, di ba? 7 notes lang yan. Kaya nga wala nang nadidevelop na bagong music na magaganda ngayon kasi seemingly na-exhaust na. No? Yung beautiful music, nagawa ng 70s, 80s, ganun. Pagdating ng 90s, wala na. 2000, naubusan na ng nota. Ganun din siguro sa combination ng mga facial combinations. Mauubusan din. Kaya di ba yung sa internet, yung merong kamukha ni Nicolas Cage noong 1800s, may kamukha si ganito. Paano nangyari? Yung sinasabi isang, ano ba yun? Yung isa dyan sa mga nanood sa atin, sinasabi niya yung face-off. Yung face-off kasi parang nag-exchange sila ng mukha. Yan, puro natural yun. Yung iba yung mukha ng isang tao, iba yun. Pero nag-exchange through kung lang yan, sini lang yan. Whether it has some reality in terms of the actual world, hindi natin alam. Pero like David Wilcock, for instance, David Wilcock, palaging sinasabi niya na what is being shown in the movies is actually something hidden in plain sight that is being revealed to us. Pero pinapalabas na sine lang or science fiction. Pero yun ang talagang tunay nangyayari. Lalo na pag si Keanu, di ba? Kasi naging popular siya dun sa The Matrix. Yung Matrix Maski physicist, mga physicist, ganun din sinasabi na nasa loob tayo ng computer. So, ito ang sabi ni Megs, mapunta tayo kay Eve. Kung tutuusin, yung pagkakagawa kay Eve ng Christian Bible sa kinuha
sa tadyang ni Adan, bone marrow DNA, ay may tuturing din na cloning. Tama naman, ano? Ah. So yung tadyang bone marrow ba, no? That is an interpretation. Ha? Magandang interpretation yan. Ganda Kasi interpretation. si Adam was created. But Eve was made. Mm. Yun ang difference ng dalawa na yan. Mm. Diba? God created Adam. But Eve was made out of the ribs of, well, the ribs is known from the biological viewpoint. Your ribs is one of the good source for bone marrow, where blood is reproduced. Tama. Tapos kung tutusin mo yung design, yung genitals natin, pareho rin naman yan eh. Yung sa lalaki nakaluwa, yung sa babae nakapaloob. Bakit gano'n? Ha? Bakit siyempre gano'n? para kung paano merong magbo-bolt in. Bolt in. Hindi mag-ispadahan. Yung original na mga bacteria nun kung lang yan, ang tawag yan, yung nag-split lang sila, nag-split lang. Isipin nyo, mag-split tayo. Nag-i-split tapos nagsasamib, nagpaparami, nagdidikit lang. Pwede po marami daw magkakamukha. Good evening, Jared Anton. Lahat po watching from Bicol. Wow, HQ na cam, Kuya Anton. Hindi naman. Dati ng HQ to, high quality na HD. Pero wrong choice lang ang background. Kasi yung background ko maliwanag. Kaya nadi-diffuse. Kaya dapat daw dark yung background. Buti sinabi ni Ed. Hindi ko naman naasikaso. Ano pang inaasikaso eh. Pero maganda na yun. Ha? Parang naka-glutathione ka na eh. Glutathione. Glutathione. Noon pa rin sinasabi ni Bubot na palitan mo yung maliwanag yung background mo kaya hindi lumilitaw yung kulay. Ganun. Yan. Lumalabas pa kay-check mo ngayon. Nagpagawa pa ako ng curtain rod. Okay, sige. Ito may si Pat. Hi, Pat. Long time no hear. Kamusta bang dyan na UFO activity sa Davao? May binigay siyang link eh. Hindi natin ito makikita sa ngayon, okay? Mamaya na lang. Speaking of clones, meron ding mga speculation na hindi naman clone pero related to that, itong si Zuckerberg. Di ba? Meron pang parang ini-imply doon na yung kanyang mga mannerism parang robot naman o AI. Yes, right. Sabi nga, di ba ngayon, ang lumalabas ngayon, the robots are becoming more lifelike, are becoming more human-like, and are getting more intelligent. Nagiging pero lang si Elon Musk nga, sabi niya, there is a danger of artificial intelligence. And if you put this artificial intelligence into a robot that is a humanoid form, delikado, ma-replace na nga tayo. Yun na nga. Baka kinakausap tayo, ikaw Tony, robot ka na pala. Wala akong robot na ako. Oo, pero hindi natin batid, di ba? Hindi natin batid. Akala natin, tao pa rin tayo dahil yung sensation ng nakukuha natin, ganun pa rin Lahat normal di ba? Kasi I'm viewing the world through my eyes, di ba? And it is being interpreted by my mind. What I see is interpreted by my mind. Ganun ba rin ang robot? Artificial intelligence? Posible. Kung hindi siya ipoprogram ng ganun. Pagka pinogram siya according dun sa human intelligence o perspective ng views ng average individual. Hindi niya iisiping robot siya. Yung going back to our original topic tungkol sa itong mga X na yon. Kung isipin mo na itong
topic na ito or itong rumor na to or itong kwento na to, narrative na ito, galing ito sa perspektiba ng ginto ng yaman ng bayan. Diba? The reason we're talking about this is it's related to the yaman ng bayan. And the reason na sinasabi na they were apprehended because they were trying to access itong gold or gold bullion na hindi sila authorized. Now, since nahuli sila, hindi naman sila pwede i-release. So, duplicate or ang clone nila ang binalik dito sa atin. So, yun ang perspective. But now, what I'm relating to is, we're talking about WOTN or yung yaman ng bayan, hindi natin maalis ang kwento na pumapasok yung interdimensional perspective. So, pag papasok tayo sa interdimensional perspective, yung mga beings doon sa ibang dimension na yan, they have the power to replicate, duplicate, or create. Yan. So, that would be the basis. That's right. Kasi hindi naman inaalis yung potential o possible involvement ng mga ETs o aliens diyan. Or the interdimensional beings like our Encantos. Yes. Our inner earth beings. Mga ganun. Yan. Sigurado yan. In fact, yung nakausap kong maestro, sabi niya, beware, siguro mga 20% ng taong nakikita mo sa publiko, mga engkanto yan. Kung sundin mo yung perspektibo na yan or yung count na yan na 20%, out of the 4,000 members that we have sa WOTN or sa UFOSP, 20% of that are not real or alien or clones. Sabi niya, ang sabi niya, paano ko madidetect na engkanto siya? Sa lakad daw, yung lakad. May peculiar way of lakad, paglalakad daw yung mga engkanto, parang hindi normal. Merong isang tuod. Merong isang perspektibo, Tony, si Cliff High, if you listen to Cliff High. Cliff High is a little medyo weird rin niya na he is bright, genius. He's the one who has programmed this webbot to make predictions based on emotional content of the language used in the internet. So, yan si Cliff High yan. Isa sa mga perspektibo niya is that the reason that 5G is being rolled out even without proper health evaluation or even without doing any proper cost-benefit ratio is because 5G is one way of identifying those who are not human. Oh, really? Yep. Oo, yung 5G na yan. So, from his perspective, sabi niya, kung mayroon dyan na who are against 5G for health reasons, baka sila mga maapektuhan ito kasi malaman ngayon na hindi pala sila human. Ganun pala. Alam lang natin yung kapag wala yung anong tawag yan, may term yung kanal dito. Kanal. Di ba? Ano ba tawag yan? Kanal, yung may kanal. Kanal, nose bridge. Nose. Hindi ko alam eh. May nakalimutan ko na yung term na yan eh. Ed? So anyway, so yung sinasabi ko na si Cliff High has touched this particular topic in relation to yung identifying who are not human. Kung meron sinasabi silang deep web, ano ba yan? Deep web. May mga ganyan. Kung dark may deep web. State, dark web, may deep state. Parang bilhin natin deep science, naniniwala yung deep science na dito sa mga nangyayari dito sa atin na almost parang folklore na lang ginawa, di ba? Parang legend na lang. Ibig sabihin talaga sila doon. Yung sabi nga, hindi naman tayo expert. Pero it's possible na there is a semblance of possibility
sabi nga nila, kung may usok, may apoy. Uy. Oo. Yeah. So, in the same manner, it's very hot. Pareho yan, yung pinabagsak yung World Trade Center, it was intentionally dropped. Walang naniwala at that time. So, we were called conspirators. Yung mga tao na who keep on saying that yun ang nangyari. Now they are proven right. So, they are now the truth. They are now the truth sayers. Di ba? Nung hindi pa ma-proven mo, tinatawanan ka lang. But now that it is proven, totoo pala yung sinasabi mo. Yeah. So, ganun yun. Even yung clone ito, the issue is very hot. There are stories. Pareho yan, di ba yung nangyari sa isang kandidato sa isang malaking state, no? Yung isang kandidato doon, di ba, nag-collapse yun, natumba, parang tinapon lang doon, pasok sa sasakyan. Pero after a few hours, lumabas siya dinala sa hotel. Nung lumabas siya, parang walang nangyari. Pero sabi na, bakit he looks younger? She looks younger. Sino yun? Ayun. Hindi na natin isabi dito. Dito yun sa Pilipinas? Ibang bayan yan, ibang bayan. Hindi mo nalang sasabihin. Hindi lang sabihin natin. Pag na-mention, na-notice ko nito, if we start mentioning something, napuputol yung ating... Anong bansa yan? Anong bansa? Ayun. Directly to the east of us. East of us? East. America? Diretso yun. Wala na ako sinabi. Okay. Sabi ni Francis, as of now, even sa animals, ay marami pang downside sa mga pinapanganak through cloning. 90% ng mga animals na clone, halos 1 year lang yung lifespan. I think yung having identical appearances of different people on different timelines has something to do with collective gene pool. Totoo yan. Kaya nga yung from the current perspective, if we talk about our technology, the technology that is known to us at this moment, where you can view it in YouTube and all the other sources, hindi talaga nila na perfect pa yung cloning. In fact, yung mga sinasabi nilang, like yung DALL-E, yung ship na i-clone in 1996, it took them mga 250 tries. 250 tries ang ginagamit na egg before they were successful. So, sabi nila, it's not a perfect. Yung may isang scientist dyan who is based in the Middle East. Kasi kung if he does it in the UK, mahuli siya. It's a criminal offense. So, he's doing it in UK, in the Middle East. Para bang random ko yan. There are 25 women na nilagyan niya, but parang wala pa ata akong nabasa na successful. Meron namang Koreano na who said to have reported successful siya sa cloning niya. After deep investigation, yung talagang if you do a scientific review of the procedure being done and the final outcome, fake pala yung ginawa nila. Fake. Hindi totoong clone. So yung present technology natin, while we are able to create clones for small mammals like monkeys, rats, sa human being hanggang ngayon hindi pa kaya based on the current technology. Maganda yung analysis mo nang sabihin mo kung i-connect natin sa wealth of the nations and involvement ng aliens, interdimensional beings, may potential na totoo yung nakakapag-clone na dahil dun sa alien technology. Pero bukod dyan, dito sa Pilipinas, maraming lumalabas na clone kapag eleksyon. Pati yung mga maya ay nakakaboto pa. And that's a good venture. Patay nakakaboto. It is only in our country where ghosts can vote.
Oo. Ah. When it's only in our country where ghosts are employed, can be employed. Oo, pwede Di ba ka. yan? Oo. Di ba Marami yan? dyan. Watch the movie The Island. Ano ba yun, Ed? Yun. Wala daw pong filtrum. Yun, filtrum. Naghang yata si Ed, Ed, balik ka, balik. Naghang si Manong Ed. Yun, filtrum pala yan. Okay, sabi ni Marian yan. Sir Anton, tayo ang pinakamagandang ginawang clone ni God na kasi ginawa niya tayong kawangis niyang bilang tao in biblical term po. Pero iba-iba ang ugali. Cloning hindi naman kailangan kumakaso ang ugaling hayop. Ngayon, totoo yan. Na-clone siguro may nasagap na ugaling hayop, Yan, filtrum. Tama yan, filtrum. Okay. Yes, there are some of them. Ayan, bumalik na si Ed. Sabi ko, once we start going into malamlim na topic, bigla akong mawawala. Ayun na nga eh. Buti na lang, hindi mo pa binanggit. Kung binanggit mo, censored na tayo. Anyway, the point is, yung movie The Island, actually ko yun, this is one of the direction na tinitingnan nila with regard to cloning. Yung, are you going to create a separate body as part of your replacement parts? Maging replacement. Oh, Ed. Naputol na naman. Talaga pagka something is wrong, kapag kami ang nasa tambalan, kapag lumalalim ang usapan, nauusog. Okay, basahin na muna. Mamaya natin pasasagot natin yan kay Ed. Itong comment ni Art Gerber. Actually, clones are bypassed from other dimension. Earth has several dimensions. Ang tawag sa pagpasok sa dimension ay time travel. Ilan sa mga nawawalang tao ay nakaklone. At yan ba'y may kinalaman dun sa mga nawawalang tao, yung mga missing persons na hanggang ngayon na hindi pa nakikita? May ganun din, Bakit po kaya nabanggit na si ex-president ay clone? Kasi nga daw, nagtangka na ganon, na may kaugnayan sa pagbubukas ng account. Nahuli. Sabi may nagsabi na na-trap. Na-trap dun sa bangko kasi nagkamali ng pindot ng kanyang code. Nagsabi na nahuli. Kaya nasentensyahan agad. Kumbaga, ang kalaban niyan hindi na tao. Mga higher beings na. Siguro yung mga may supernatural capability o yung mga high-tech na beings o mga entities. Yun ang sumentensya sa kanila. Kasama na daw diyan yung former senator. Okay? Kaya kahit anong yaman mo, kung di ka naman makapagsalita na, tapos yung bata mo'y wala nang ningning, para kang bituing walang ningning. Disregard animal cloning. May human cloning talaga noon pa. Tayo, hindi kaya clone tayo ng Diyos? O ginawa tayo sa laboratorio? Good evening, Sir Anton at Sir Ed. At sa mga viewers ng Woten, sa Picognians. Ma'am Princess, God bless all. Better late than never. Sabi ni Dennis. Hi, Dennis. Siguro, nag-beer ka na naman, kaya na-late ka. Okay, parang yung theory ng ancient aliens na hinahanap ng mga aliens yung mga nag-survive sa Great Flood na watchers or fallen angels, which is kapwa nila aliens ang naki-blend ngayon sa society. Parang movie lang, pero plausible. Yun na nga, Francis. Habang dinadiscuss natin to, nakikita natin yung mga istorya na akala natin magnificent. Akala natin
malayo sa katotohanan, pero kapag pinagtagni-tagni, may possibility. Ayun. Dito lalo na sa UFO-SP, nating samahan, lahat possible. Nakakita ka ng platong lumiikot, potential, possible UFO. Hindi gaya dun sa KMJS. Napapahiyain pa. Gagawa pa ng eksena, sasabihin, hindi totoo yung barkong ginto. Totoo yung Ed. Ginagamit yung barkong ginto para panghakot ng mga ginto, mga nawawalang yaman. Pumapasok sa bundok. Ayun. Totoo yun. Kayang-kaya. Speaking of cloning, Venezuelans are cloning cash, converting it to microchip. No more hard cash. We're going to that. Malapit na. Actually, alam mo Tony, pumapasok na ba ako? Okay na ba? Okay na. Yung tungkol sa chip na yan, because that is related to the Bible, yung yung 666. 666. Wala actually, hindi kailangan ng chip. Don't you know that based on the current statistics, there are now more cell phones than population in the world? Di ba? Marami sa atin ngayon, dalawa-dalawa na ng cellphones So, the cell phone itself can already identify you as the user using your GPS, yung habit mo, yung behavior mo, paano mo ginagamit yung cellphone, na-identify ka na agad. Hindi ka na kailangan i-chip. The cellphone itself is your chip. Paano mo ginagamit yung cellphone mo? Jim Paredes. Kawawa naman. Yan. Iba naman yan. Okay, lahat na naging US President ay clone except kay President Trump. Hindi natin alam anong totoo. sabi ng isa diyan, if we talk about the advanced technologies, UFO-SP, sabi mo nga, everything is possible. Ay, kapag clone daw, paano ang kanyang espiritu? Bibigyan ba siya ni God ng espiritu? Kaya nga, Ferdinand, nagagawa nilang pumatay, nagagawa nilang mga lusob ng bayan, pagbomba, walang pakialam kung may mamatay, collateral damage daw. Wala, they don't have a soul. They don't have a soul. Wala silang compassion, walang hiya, walang awa. In alien civilization, God is not existent. Meron din naman siguro. Hindi lang God, baka God. Yun ang isa sa mga sinasabi. Kaya nga, they are hiding. I mean, it has been years that they have been hiding about the existence of the UFO. Because if it is proven beyond, I mean, it becomes public knowledge, general public knowledge, there is extraterrestrials coming from other solar systems, not only from our own solar system, but from other star systems. How does it explain the presence of God? So it's possible that their God there, though their interpretation, their viewpoint of God is different from us, but there is still a God. There is a universal God, the one we call the primary source. And I have always believed that there is one primary source and everything else are just created. Okay. Bakit tumayo ka, Tony? May tinignan lang ako. Akala ko meron ng bisilip dyan. Wala. Ako lang may sinisilip. May nahanap akong bagay yung sa aking salamin. Hindi ko malaman kung saan ko nilagay. Anyway. Kaya nga sabi ko sa iyo, kapag may ini-introduce tayong bagong solusyon, may potential na bagong problema naman ang nagiging resulta ng solusyon na yun. Gaya nito, na-solution na natin yung balance ng ilaw, balance ng complexion ko, kasi nilagyan natin ng darker background, no? Pero nagkaroon naman ng panibagong problema. Hindi ko madirekta yung aking electric fan dito kasi gagalaw-galaw yung
Tapos nawala yung salamin ko. Yung mga ganyan. Reptilian clan could be clones. Okay. But Yung they are weapon, also created. They are also created. They are creatures. yung weapon kaya nila Supremo ay galing sa alien. Potential, posible galing sa alien. At totoo yun na yung nakausap ko yung aking maestro, sabi niya, merong lugar na dyan sa Bukidnon, halimbawa, pinapasok yan ng, mayroon yung na base camp. Base camp na kahit submarino barko pumapasok dun sa bundok. There used to be a radar station in Bukidnon. US, it's a US. Pero sabi nila, bakit nasa bundok? Tapos they were listening to China. I don't know how they do that. Hindi, yung palang may kwento pa pala sa akin yung maestro ko sabi. It's a parang common legend, common knowledge. Tama, urban legend. Na kapag tinignan nga daw ang Pilipinas sa satellite, talagang kumikinang. Indicating na may ginto. At talagang merong inassign na satellite ng Amerika para monitor lang yan, area na yan. Ang problema daw, tukoy na nandun sa satellite, alam ko saan Ang problema, pag dadating na yung mga Amerikano, wala sila nakikitang ginto. Puro bato. Ayan. Baka kumikintab na bato. Pero ang all indications suggest na may ginto. Kasi tayo lang nga ganun. Pero pag pupuntahan nila, bato. Gaya nga ng ibang treasure hunter nga daw, Ed. Paano nangyayari yun? Nilagay na sa bulsa yung ginto, yung kayamanan, nasa bulsa na nung pag daw ng kuweba, nagiging uod. Yun, totoo yun. You are hallucinating, yung mga ganun. Yan, ano pala ni Hermie. How about Manny Villar also mentioned that he is cloned? Kasi mahilig siyang construct ng bahay pare-pareho. Ayun, na-clone tuloy. Kino-clone niya yung mga bahay niya. Yung liit. Pati siya na-clone. Ano ba yan? By your fruits. By your fruits. You know. Kung alam natin yung istorya, yung linkage na limbawa ni FBR, ni PGMA, Anthony Santiago Martin, meron yan Manny Villar, kung tsaka yung closeness ni Manny Villar tsaka ni Willie Rebillame. Meron din yan Merong link yan Pero hindi ko alam yung istorya. Nakikita-kita. Simple. Sometimes when we use our logic, mahirapan talaga tayo i-connectar. Like for instance, itong build ni Duterte. If you compute all the requirements for that, we don't have the money to do that. That's right. Why do we build? Because nag-expect din siya na lalabas na. Yan. Kaya wag kang maigip, Ed. Oo nga, April na yan Hindi lang ikaw ang naiinip. Oo nga April na Kailangan kita, sabi ni Prince. Kailangan kita. Ngayon at kailangan na ni Duterte. Kailanman. Kaya hinahanap-hanap niya na kung sino si sole signatory dahil Okay. Maganda sir yung movie na The Island. Kinoklone ng secret agency yung isang person para sa spare parts, organ transplant. Mostly sa mga customers nila. May mga mayayaman na may sakit para i-clone ganun. Nakakatakot dun sa movie yung clones ay napangakuhan ng bahay paraiso sa isang isla. Mapapaisip ka na lang kung ano ba ang ginawa sa mga alien abductees. Comment. Hindi ka na Tony, itong comment ko dyan, hindi ka na nga kailangan na
panoorin pa yung movie na yan. Ang nangyayari ngayon sa trafficking ng mga bata, yung nakikidnap na nawawalang mga bata, some of them has been found to have been dissected for their organs. So, isa sa mga masasamang resulta ng trafficking, ang isang masamang resulta ng trafficking ay yung spare parts. Yung mga parts sa katawan, kidneys, liver, heart, lahat. Kahit tinae, lahat na yan. So one of the, yun nga ang sabi nila, one of the beneficial effect of cloning is, yun nga, you'll have your own, anong tawag yan? You have your own spare parts that is fitted for you, that will not be rejected by your body because it is the same body. Yun. Kasi may risk din naman yung rejection, di ba? So, yun ang isa sa mga bad effects ng cloning. Pero at this point in time, isa sa mga beneficial effects ng cloning is yung pag-create ng stem cells. And stem cells are now becoming the in thing for keeping yourself young. The rich and the corrupt politicians. Ayaw nilang magpahinga. Ayaw nilang bitawan, nakakapit tuko sa kanilang poder. Income. Nakasuhan na ng plunder, hindi pa rin guilty. Talaga naman. Yung anak ng masa demonyo. Tama po ba, Sir Ed? Kung ang newly bought phone mo ay still secretly being located through Google's GPS, kahit wala kang SIM card is at never pa nakakonect sa internet, aba pa rin nila kung asan ka. Oo nga, napansin ko rin yan, Francis, na masyadong intrusive ang cellphones. Talagang obligado kang i-surrender mo yung email. Talagang obligado kang i-surrender mo yung data mo. Maliban na lang kung gusto mong gumawa ka ng fake account sa email, inang i-register mo sa Google para magamit mo siya. Yun ang simintuin sa kanila. Kasama yung former Senate. Kung data mo, maliban na lang kung gusto mong gumawa ka ng fake account, email, Ed, i-register mo sa Google para magamit mo siya. Nasa screen ka na, Ed. Yes, okay, good. Pakipatay yung monitor. Yung patay na. Alam ko rin, nasa ulo ko lang. Talaga. Kaya headphone. Yun nga, Ed. Okay. Tungkol naman sa cellphone, bago mo ma-enjoy yung features ng cellphone mo, kailangan mag-register ka sa Google. At siyempre, alam na ng Google kung nasaan yung location mo. Ito bang Grab taxi? Grab, arm ba yan? O galamay ba yan ng CIA? O ng mga tinatawag natin nagmo-monitor? Kung nasaan ka? Siyempre, binabasa nila yan. Kung ikaw mag-grab taxi ka, alam nila saan ka pupunta, anong oras, anong ruta. GPS yung cellphone mo. Kaya sabi ni Saldi, binabati tayo ni Saldi, ating Vice President for External Affairs. Nakabili na raw siya ng bagong wallet. Nasa Cebu daw siya ito eh. Ready na mga IDs ko, sabi ni Saldi Vilches. Si Saldi Vilches. Saldi. Iba si Saldi De Leon nasa Dumaguete, Cebu. Dumaguete o Cebu? Cebu, tapos nasa Dumaguete na siya ngayon. Wow, then good. Busy yung ating kaibigan. So yung clone talaga, yung sinasabi na
Maraming mga magaganda rin Mm. na marami na rin magandang benepisyo na pwedeng gawin at this point in time. Sabi ko nga, yung bago ko naputol na naman, sabi ko yung stem cells. Mm. So yung stem cells na yan, through cloning, they can reproduce more stem cells. And stem cells are used sa pag-improve ng longevity ng katawan mo at saka yung anong tawag dito, yung to feel and look younger. Yun. Si Gudoy. Nahuli daw si Gudoy. Bay, tama ako, Gudoy. Pagkatapos ng show, yan si Manny Villar, sinakop na ang mga lupa sa Pilipinas. Kaya nasira na ang agrikultura. Wala nang mataniman. Ginawa ng subdivision. Kaya nga, ano na siya ngayon? That's going to be a potential problem with the coming climate change. Magkakaroon ng matinding taggutom dito sa ating bayan. There is no such thing as yung climate change ngayon. Talagang ang pinopokus nila ngayon is lamig. We're going into a mini ice age. Once the upper parts of the northern hemisphere and the lower parts of the southern hemisphere are becoming colder and colder, mahirapan sila magtanim noon. So the tendency is for the growth area to be in the equator side. And we are in the equator side, so we should start naging subdivision na. We start using food. Mga carpable na lupa, ginawang subdivision, basta malakas ka lang sa Department of Agrarian Reform. Pwede na ngayon ang 3D printing. Pwede na. Sir, napanood ko yung Ark of the Covenant daw, ang laman noon ay advanced weaponry. Posible. Di kuryente daw yun eh. Kuryente daw yun. Tingnan mo yung movie na The Ark of the Covenant, Indiana Jones and the Ark of the Covenant. Yun daw isa daw yun sa mga a more relevant depiction of what is the power of the Ark of the Covenant. Sabi ni Megs, kaya daw wala na siyang cellphone, 5 years na. Nakikiram na lang daw siya sa misis niya pag kailangan. Pwede naman niya mag-cellphone, yung balik tayo sa Nokia. Huwag yung smartphone. Kaya lang, natitempt tayo, gumamit ng smartphone dahil baka may message sa ayaw nating mahuli. Gusto natin. I never use, Tony, I never use my cellphone for anything else. Ako rin nga, sana kaya lang, ewan ko ba. Hindi ka pwede kasi you are a public figure that needs to be contacted at any time. Yun na nga. Saka, yes, you can clone that body, but even if a person is cloned, the process copies only the physical part. That is, the soul is quantum. Energy that inhabit that body would have nothing to do with the clone, much less have any information stored in the brain of him that had been acquired by the clone. The only utility that a clone of this kind would be the donation of organs or complete transplant of the head of the clone. Okay. So, yun ang yung mga published knowledge yan. Cloning just a man's way of playing God, but they can't. Yep. Okay, sige. Although na pa tayo. Kung may mga additional questions kayo. 10 na. 10-10. 06. 10-10 na. 10-10. Kay Jess Romualdez Marcos. Hi, Jess. Good evening sa iyo, Jess. Good evening rin kay Tata Lino. At sa lahat ng mga manunood. Ako'y naiwanan ko yung aking mata eh. Ay, mata. Kailangan may clone ang mata mo. Baka may clone ka, pwede mo palitan yung mata natin.
Ay, naku, Ed. So, sige, kung wala nang mga karagdagan, ano pa? May mga Tanong, idadagdag. ano ba yung mga tanong nila dyan? Hmm. So, yun ang correct yung sabi. The present, kung maka-clone man tayo ng katawan ngayon, it will be more of spare parts. Spare parts. Ito, may nag-comment pa. Okay, marami na pong naghalo sa tao na alien para tumulong sa pag-open ng divine wealth. Sabi naman ni LB, nanonood daw siya kasama si Letlet. Okay, si Letlet. Letlet, hooray! Alan Milebo, good evening sa iyo, Alan. Could aliens be the cloned one that's supposed to visit the Earth? Sabi nila, clone daw yung gray aliens are cloned bio-engineered clones. Term. Alright. Sige, whatever will be, will be. Pero remains to be seen yan dahil buhay pa naman yung dalawang prominent personalities na ating pinatatamaan. Hindi naman pinapatamaan. Hindi naman ng mga haka-haka na lumalabas. Ayun. Yung haka-haka na lumalabas. Sana one of these days, humarap si Willie sana sa atin, Willie Revillame, maganda yan. At one of these days. One of these days, Willie Revillame, wag mo nang idaan dyan sa tawag niyan, wawawin. Dapat meron kang portion na para sa wealth of the nations lang. Yung mga contestant mo. Yung mga OFWs lang. Maging generous ka naman sa pamimigay. Wag lang yung jacket. Di namin kailangan jacket. Yung movie po na Island, yung clone na isang tao, naging matalino. Pinatay ang nagpagawa sa kanya at yung clone ang nabuhay. Yun na nga pinag-uusapan namin ni Ed. Kapag maraming bright. Kapag, may clone ako, no? Tapos sa isip ng clone, ikaw, Anton, ikaw yung clone. Ako ang original. Ganun din. Yung kapag yung 6 Day, yung movie na 6 Day, si Arnold Schwarzenegger. Ayan, clone yun. Tungkol sa clone yun. Clone ba yun? Ako, alam mo yan, AI ako talaga Posible. Oo. Anton Israel. AI. Anton Israel. AI. Although Pleiadians tech allowed them to clone a person, but purely android. Soulless. Soulless. Dati si kaluluwa. Nag-rant sa FB. Sabi niya clone daw si Duterte. Nag-viral pa nga yun. Hindi lang yata si Mystica yun kundi si Marlene Aguilar. Pareho pa kami reptilian. Si Pangulong Duterte. Okay. Nag-rant yan. Darating kaya ang panahon na yung clone people ay mag-aklas against humanity? Thoughts? Well, we don't know. Kung sabi nga, 20% are already others. Already others. Malaki na yan. Kung halimbawa, Encanto, o clone, o Android, o AI. Tapos mag-aaklas sila, akala nila tayo ang hindi urig. Malay mo, tayo pa lang hindi urig, Ed. Tapos yung urig, nandito na sa ilalim ng lupa. Oo nga, no? Malay mo. Nilipat ka na. The clone one or the AI robots. Nalipat na. Pero ako ayokong magtiwala sa mga robots, Kasi pwede ka i-program. Magkamali yung program. Tao lang rin ang mag-program,
Kung i-reprogram niya yun, di ba? Yan ang because the worry is that the artificial intelligence, which is actually programming, can start to program itself. Ganun. It starts to program itself, and then once it starts programming itself, wala na yung human intervention. And then it can start manufacturing itself. Self-replicating na yan. Kaya nga. Delikado yan. Okay, ano ba yung sabi niya, ano? Hindi ko ma-scroll down eh. Sino yun? Isang may movie rin daw si Michael Keaton sa cloning. Correct. Kung transferable ang memory sa clone, baka immortal na ang tao. Mukhang na-transfer yata dun sa case ng dating Pangulo. Kaya lang naghanap kung nasan yung CR nila pagdating sa bahay. Hindi niya alam eh. Hindi nasama sa transfer. Or yung nailipat kasi matanda na, may Alzheimer's na, may dementia na. Paglipat may Alzheimer's na nalipat, nakalimutan niya yung mga ibang informasyon. Sabi nga, di ginagawa na siya, kinuklone na eh. Medyo kinapos na sa memory. So hindi na tinuro sa kanya kung saan siya pupunta pagka call of nature. Puno na. Puno na eh. Sabi niya, tinanong niya, paano yun? Hindi ko alam kung saan yung CR dun sa bahay. Sabi niya, nature will lead you to the right way. Doon lang sa isang poste. Dahil nakituro yan eh. Dahil naturalesa na eh, mahanapin mo. O kahit sa poste. Tama. Ayun, magandang depiction ng cloning yung movie na Replicas, 1980. Panoorin ko yan. Panoorin mo yan. Kay Keanu Reeves. Napanood mo ba yan? Napanood ko yan. 2 beses ko napanood yun kasi naputol. Ano, Netflix? Hindi ko. Basta hinalap ko lang yun. Nakita ko yun eh. Paano rin malalaman kung clone? Ang sabi ng ating reliable na informante, ang napapansin niya ay yung mga mata ng mga individual na yun, wala nang ningning. Hindi kumikislap. Parang gano'n. Hindi tinatamaan na ng ilaw. Parang wala, patay. Parang gano'n. Soulless. Yun. Kaya hindi nagsasalita. May marking kung saan ginawa. Made in China. Dito yan. Tatalino, nagpunta ba si Queen Elizabeth sa Davao? Baka nga pareho na sila ni Duterte na reptilian. Nagpunta daw sa Davao, sakay ng UFO. Ano naman po? Ito yung mga folklore lang yan, mga kwento-kwento. Urban legends. Urban legend lang yan. Ano naman po idea nyo sa mga higanting tao noon? Ginawa lang ba sila? Ginawa. Kaya lang nagkamali yata dahil dahil pati mga malilit na tao kinakain na ng mga higante kaya pati sila nalipol. Nung nagpaulan ng ang tawag nun, meteor ang Diyos. Yung mga maliliit na tao, yun ang nakapagtago, hindi. Nakapasok sa kuweba, yung mga higante, hindi. Yung maliit na lungag, yung mga maliit na, ano yan? Yungib. Yung mga higante, hindi. Kaya sila nadali. Ano lang yun, logic, hindi yun factual. Si Jim Paredes, magpapaklone daw. Actually, sa Einstein, kung magagamit natin ng 100% ang utak natin, ay di na natin kailangan ang katawan. That's right, Kito. Kaya nga dun sa mga alien environment, may makikita ka na purely ulo lang siya. Wala siyang kamay, wala siyang paa, wala siyang torso. Ulo lang, talking head. Meron din iba na walang paa kasi ang trabaho lang niya, nakaupo. Ganun na siya yung alien environment. Kaya, hello Chito, then will the brain be housed? Mukha na lang yung mukha lang. Talking head siya dahil ng Gaya yung mga Okay.
kung ang trabaho niya writer, di kamay lang siya, kamay. At saka utak. Kaya lang retired lang. Napagtripan tuloy si Jim pa. Natural lang yan, kawawa naman. Kapag ang mga matatanda na yun, na-biktima eh. Okay. Well, Ed. All right. Do we say good night? Say good night. Ito yun. Maabot na tayong almost 1 hour 30 minutes kahit napaputol-putol. Oo, maganda naman yung topic natin dahil related pa sa water. Actually, makonect talaga natin lahat. Makonect yan. Nakukonek yan dahil unang-una yung alien talk related doon. Naging transition natin to. Doon tayo nagsimula sa alien talk. Kaya nga natin narating yung World of the Nation dahil doon sa mga yung participation ng mga possible participation ng mga aliens. Correct. So, mag-good night na tayo? Sige. Good night na tayo. Good night, everybody. Pareho tayong So, yan. Sleep tight, sweet dreams. Buti ka pa. Ay, buti. Ikaw rin, wala ka ngayon. Wala. Solo ako. Solo. Pareho tayong, pero siyempre. Pero may bantay ako dito. May Guardia Civil ako dito. Guardia Civil. Sige, happy weekend din sa'yo, Dennis. Labas na yung beer. Ako hindi muna ako magbibir. Dahil limitado muna lahat ng bisyo. Bueno, sa ngalan nating nakakasama na si Ed Neri, sa ngalan ng officers ng UFO Society of the Philippines, si Saldi De Leon, Saldi Vilches, Joe Landicho, Edwin Ismilia, si Direk Felino Tanyada, at Edgar Padrigon, kay Ate Bermi Maranyon, at sa iba pa nating mga kaibigan dyan sa UFO Society, gaya ng Landicho family ng Batangas at Mindoro, at sa mga masugid nating taga-subaybay at viewers ng Alien Talk. Ako si Anton Israel. Nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi hanggang sa susunod na Sabado. Kami po isamahan ninyo para sa panibagong edisyon ng Alien Talk.